yung abilidad niya po na mag-improve po ng soil structure. Dahil po yung ating carbonized rice hull, maganda po siyang moisture retention. Mas lesser yung tutubo na mga damo, no. Katulad po nitong ating nahaluhain nyo, no, ng kahit pa konti-konti yung inyong mga... Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Meron lang po akong papakita sa inyo, no. Isa po ito dun sa mga components na hinahalo namin sa aming mga soil para maging maganda siya, no. Ito po yung carbonized rice hull, or mas kilala natin sa tawag na abono. Ngayong araw na to, pag-usapan po natin kung ano nga ba yung benepisyo nila sa halaman. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, nandito tayo sa ating garden, ano. Pakita ko muna sa inyo yung rice hull, ano. Yan yung ating rice hull. Yung ordinaryong bulok na ipa, no. Actually, ito pwedeng-pwede na to, no. Pero may mga plants kami at karaniwan din na hinahaluan natin nung carbonized rice hull, ano. Minsan nga nagpapa-deliver kami dito ng sako-sako para dun sa iba't ibang plants natin, ano. Kasi maaari natin gamitin yung medium para po sa soil mix, no, ng ating mga plants. Ano nga ba yung mga benepisyo niyan? Tara, pag-usapan natin, puntahan natin yung ating carbonized rice hull. And eto na nga po, ano, last time kumuha tayo ng maraming mga sako-sakong abo. Ayan, meron pa nga dito, no. Kasi minsan ang ginagawa natin is inilalagay natin yan or tinatambak po dun sa mga area dito sa ating garden kung saan ayaw nating tubuan ng damo, no. Kasi one way din po yan para matakpan po, no, yung mga area natin na madalas tubuan ng mga damo, unwanted na weeds. At pag yan po ay nilagay natin, yan, may iwasan po, ano, na masyadong magubat, masyadong maraming mga unwanted weeds. Isa nga po dun sa mga key benefits, no, ng paggamit po ng carbonized rice hull, yung abilidad niya po na mag-improve po ng soil structure. For example po, yung inyong mga lupa hindi buhaghag, ano, or yung maclay, no. Yan pong carbonized rice hull, maaari nyo po yung gamitin para po maging buhaghag, no, yung inyong mga lupa. Sa pamamagitan po niyan, magiging porous ito, no, na maganda po para yan sa aeration at saka po dun sa drainage, ano. Kung halimbawa po magdidili kayo, mas mabilis pong mag-sink yung tubig. Ito rin po magaan din po, ano, unlike nung mga mixture na ginagamit natin na sobrang bibigat po, ano. Sa mga halaman nating ornamentals o maging sa gulay man, ayan, ginagamit natin to, no. Actually, ayan po, meron tayong mga soil dito, no. Actually, yan, meron naman pong mga soil na pwedeng gamitin mataba, pero mas maganda po na haluhain nyo, no, ng kahit pa konti-konti yung inyong mga gagamiting soil sa inyong mga halaman para po yan, mas maging maganda, no. At katulad po nito, ito namang ating mga tanim na halaman, kapag halimbawa po kasing tumatagal po yung kanilang mga lupa, tumitigas po, ano. And kailangan po natin yan i-cultivate, no, or yan, paluwagin, no. Kasi po minsan kapag halimbawa nakita natin na ganyan ang lupa natin, matigas na, hindi na nakaka-grow yung roots niya, at the same time po nabababad po sila ng tubig, ano. Sa pamamagitan po nung pagpapa-improve ng kanyang soil, mas gaganda po yung tubo ng halaman, ano. For example, ayan, kukuha tayo ng carbonized rice hull,
Tapos ilalagay lang natin dyan, ano. Tapos i-cultivate natin yan, ihahalo natin dyan sa mga soil natin, ano, na existing, ano. As magitan po niyan, magiging healthy yung roots, yung development nila. At the same time po, makakapag-prevent po nung tinatawag na water logging, ano, or soil compaction, no. Yung pagtigas ng lupa. Maganda rin po na maglagay kayo nito dahil mas napapataba niya po, no, yung lupa. Nagsisilbi po siyang fertilizer din, ano. At ganyan lang po, ihahalo nyo lang po, ano, yung inyong mga carbonized rice hull dun po sa mga yan, existing na soil, ano, para po mas ma-improve po siya at mas gumanda po yung tubo ng halaman. And sa mga house plants naman po, maganda rin siya, no, na lalagyan po nitong carbonized rice hull, ihahalo sa lupa. Dahil po yung ating carbonized rice hull, maganda po siyang moisture retention, ano. Yung properties niya po na yan ay nakakatulong dun sa ating plants, ano, para kung halimbawa ay magkaroon ng drought, ano, or pagkatuyo o makalimutan yung diligan, no, ng mahabang panahon, maganda pa rin po yung kondisyon ng inyong mga halaman, ano. Na-maintain niya po yung optimal soil moisture level po para dun sa inyong mga plants, ano. So yan din po, lagyan niyo ng carbonized rice hull o abo yung inyong mga lupa, no, para sa mga house plants natin. Dito sa ating naka vertical na talong, yan, bala ko taniman sana yung ibabaw kasi tingnan nyo po, yung kanyang pinakailalim merong plants, pero yung ibabaw niya gusto kong taniman ng pechay, ano. Maganda po ito sa mga seed germinations, ano, yung mga paglalagay ng yan, abono. At the same time po, kapag hinalo nyo yan, mas lesser yung tutubo na mga damo, no. Katulad po nitong ating mga nakasabit na to, tingnan nyo, ang dami kagad mga damo. So para maiwasan yan, natubuan ng maraming damo, gumamit po kayo nitong ating carbonized rice hull, no. At sa panggitan po niyan, hindi na kayo magtatanggal-tanggal ng mga unwanted na mga damo na yan, ano, kasi minsan yan ang bilis nilang lumaki, and kapag lumaki na yung inyong mga damo na ganyan, ayan, at kung meron na kayong ibang tanim na halaman, ang mangyayari po dyan, mahuhukay pa yung mga nakatanim na halaman, ano, at magagambala pa yung pagkapit ng mga roots ng mga halaman natin. Doon po sa mga gulay nyo na nauudlot, and for example, yan talong natin, no, na talagang nakita natin parang nauudlot yung pag ano nila, maganda po nalagyan o haluan po ng carbonized rice hull yung inyo pong mga soil, ano. So kuha lang kayo dyan, tapos gaganin yan, ano. Kaya alam po, sabi nga wag naman masyadong sobra, kasi may nagsabi sa akin na ang paglalagay daw ng abo o paggamit ay acidic, ano, nagpapa-acid ng lupa. Somehow kapag sobra-sobra naman po, hindi rin naman maganda, no. Kaya doon lang tayo sa tamang-tamang dami ng abono na ilalagay natin, ano. So pero marami kong kilala dito sa amin na nagugulay, tapos ito yung ginagamit nilang medium, ano, yung ating carbonized rice hull, hinahalo nila doon sa kanilang mga plat, no. Kaya yun, may mga ano, I don't know kung talagang merong epekto sa lasa ng mga tanim yung nagulay, pero this one is organic naman, ano, at maganda nga na may carbon yung ating mga ating mix, ano, para mas fertilize yung ating lupa. So eto na po yung ating mga na-recondition, ano, nilagyan natin ng carbonized rice hull, itong ating mga yan, yung pinagtinaman natin vertical natin na talong, ano. At ayan, dahil bala ko lagyan ito ng tanim, no.
iniisip ko kung lettuce or pechay, ano, kasi may mga buto ko dyan ng pechay. Bala ko na yan yung ilagay dito. So yan na yung mga nagawa natin, at yan, maganda na meron tayo dyang mga carbonized rice hull para mas mataba itong ating lupa dito para sa ating tatanim na gulay, no? So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog for today, at nalaman nyo na pa yung mga benefits ng paggamit ng carbonized rice hull sa ating mga halaman, ano. Thank you so much sa inyong panonood mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? At huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park Eco Garden, makikita na yan. Salamat ng madaming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.